Dahil gusto ko ng maasim na parang sinigang ng mga tilapia, mga ganun klase mga kabalbas. Ito gawa tayo ng panghuli ko do sa aking munting fish pan kung pwede na tayo makapag-ulam ng ating alagang isda na tilapia kasi mag-ano na yan magkakalahating taon na. Kasi November pa yun nandito sa ating munting fish pond eh. Tapos nabusog naman sila ng ng feeds doon. Tapos mayroon pa silang meriendang mga dahon-dahon ng mga kangkong tsaka ano ba tawag dito yung dahon ng Madrid de Agua. Kaya titingnan natin kung pwede na natin makakuha tayo ng mga ilang piraso kung gano'n ba sila kalalaki. Kasi hindi ko na tingnan muna kasi dati. Kasi alam niyo na hindi nga talaga makaano yung paa ko dahil nga sa bawal talaga pang iapak sa malamig-lamig. Nye. So weird. Kaya ganun talaga mga kabalbas. Tis, tsaga-tsaga muna tayo. Ito, improvise muna tayo ng ng basket para ipang sala natin siya yung tinatawag na sagpaw yun yung tinasabi nila sigpaw. Tatry natin kung pwede tong kung obra ba tong ginawa natin na to na DIY, do it yourself, di ba mga kabalbas? Okay lang yan kahit na medyo masakit-sakit pa yung kuwan natin, yung talampakan natin. At kung talagang napapahigop tayo ng maasim-asim na sabaw. Kaya yan, tanggalin muna natin yung pinakatakip ng ng ating munting fish pond. Tapos subukan natin na magsigpaw o sagpaw ba tawag dyan, basta. Yan, yung gagawin natin, yung tayo, manghuli tayo ng mga ilang piraso lang. Kasi para mayroon lang akong may lutong sariwang pagkain. Ito ang kagandahan dito sa ating mahal na probinsya mga kabalbas. Pag mayroon tayong medyo malawak-lawak na na espasyo, pwede natin ipagawa ng tawag dito ng munting fish pond. Ganyan, katulad ng ginawa ko niyan, no. Tapos dati kasi may alaga ako diyang asola. Yung asola, yun din yung isa sa mga pinagkukunan ng pagkain ng mga tilapia, ng mga manok. Basta kung anong klaseng may alaga ka dito sa bahay, pwedeng pangkain yung asola. Maganda nga yun kasi hindi siya nauubos. Pag nakukuha ka, nababawasan mo sila, malipas na naman mga 1 linggo, na naman, dumodoble na naman yung bilang ng asola. Kaya maganda mag-alaga nun kapag may alaga rin tayo mga hayop-hayop. Yun nga lang, kapag ilalagay nyo sa ganitong klase ng fish pond, lagyan nyo ng separator o ng net para hindi maubos ng ng mga tilapia. Kasi sa akin dati naubos nila Kasi tawag dito, binutas nila yung yung separator niya. Nilagay ko lang kasi yung sako. Ay sa katagalan kasi yung sako mga kabalbas. Siya, rumurupok pala at nakababad kasi na matagal sa tubig. Tapos ginagawa ng mga isda, nila, binubutas nila paunti-unti kasi nakikita din kasi nila na masarap yung sa paningin nila yung asola. Kaya napipilitan silang na butasin yung sako. Kaya ganun nangyari. Ayun nga pala, hindi umubra yung technique natin na kaya ito, sinubukan na lang natin na lumusong dito sa loob ng ating munting concrete fish pond. At syempre, nababasa yung short natin, bawas-bawasan pa rin natin ng konting tubig. Pasensya na kayo mga kabalbas, dito sa video natin, nagtataka ako ba't gumaganyan siya yung lumiliwanag na parang kumukurap-kurap. Siguro dahil yan sa sa tawag dito, araw o yung sa hangin. O baka merong siyang na dahon na ayun, kaya ganun. Ayan, kaya subukan na natin na siya palang ayun, subukan na natin siyang salain dito sa loob ng mismong concrete fish pond. Kung may mahuhuli tayo, swerte-swerte lang mga kabalbas. Alright. So weird. Ganun talaga. Kailangan natin magtiyaga at kailangan natin kung talagang gusto natin kumain ng sariwa-sariwa, yung maangalaga natin ng huli natin. Kasi alam niyo naman sa mga palengke, na yun, mga bilasaan na. At saka isa pa, napakamahal kasi na isda rito talaga. 200 yata ang per kilo dito, mas mahal pa sa konti na lang idadagdag mo. Karne ng manok, karne na ng baboy. Kaya maganda talaga may sarili kang alaga. Na kahit anong oras, kung gusto mong umulam o mag-ulam, makakahuli ka, di ba?
wala pang nagbabawal kasi nga sa yung sarili mo yun, di ba? Kaya yan, tingnan natin kung makakaulam talaga tayo nito ng mga sariwang tilapia. Kanina kasi, di ba, pinakita ko sa inyo kung gano'n sila kalalaki. Ayan na siya, ganyan na siya kalalaki ngayon. Pero, magkano na siya, magkakalating taon na. Kaya nakakalungkot man isipin, ibalik na lang natin sila sa sa pinanggalingan nila ulit. Kasi nakakaawa naman lutuin, no? Buti na lang, yung mahal kong kapatid, nakahuli sila ng yan, papaitan na lang ang uwi natin. Papaitan, may mabunog. Yan naman yung isdang ilog dito sa isdang tabang tawag nila. Kain tayo mga kaulbas, at syempre shoutout na rin